Si Kai Soto at Kevin Cuyambao ay parehong hindi makakasama sa Gilas Pilipinas lineup para sa darating na Pebrero FIBA window. Pareho silang out dahil sa injury at ito ang magiging malaking challenge para kay Coach Tim Cone at sa buong coaching staff ng Gilas. Ang pagkawala ng dalawang key players ay nagdudulot ng kalituhan sa ilang fans. Pero may mga bago at nagbabalik na players na magpupuno sa kanilang mga posisyon. Bagamat may mga absences, si Coach Tim Cone bilang head coach ng Gilas ay may mga solusyon sa mga posisyon na iniwan ni Soto at Cuyambao. Nahanap niya ang mga papalit na players upang masiguradong magiging competitive pa rin ang team. Kaya't kahit may mga adjustments na kailangang gawin, may sapat na depth ang lineup ng Gilas para magpatuloy ang kanilang mga laban sa FIBA window na ito. Pagdating sa guard rotation, walang nabawas sa pangunahing mga manlalaro ng Gilas. Si Scottie Thompson pa rin ang magbabantay sa posisyon ng main guard. Isa siyang leader sa court at kilala sa kanyang hustle at defense. Bukod pa dito, ang kanyang playmaking skills ay malaking tulong sa offense ng team. Alam ng lahat na si Scottie ay may malakas na impluwensya sa team, kaya't hindi siya mawawala sa core ng Gilas. Isa pang player na hindi pwedeng kaligtaan ay si CJ Perez. Isang elite ISO player, si CJ ay may kakayahang mag-solo at mag-drive sa basket. Hindi lang siya scorer, kundi isang reliable na playmaker din. Isa siya sa mga go-to players ng Gilas, kaya't tiyak na makikita siya sa mga crucial moments sa laro. Ang kanyang athleticism at scoring ability ay mahalaga sa attack ng team. Kasama rin sa guard rotation si Chris Newsome, isang underrated player na laging handang mag-contribute sa offense at defense. Kilala si Chris sa pagiging versatile. Maaasahan siya sa mga set plays, fast breaks, at maging sa defense. Kaya't isang malaking asset siya sa Gilas. Hindi siya ganong napapansin, pero kapag kailangan siya, laging nandoon ang kanyang kontribusyon. Si Dwight Ramos naman ay patuloy na magiging isang key player sa guard rotation. Isang versatile player na may long-range shooting, kaya't isa siya sa mga maaasahan sa perimeter shooting. Bukod dito, ang kanyang defensive ability ay solid, kaya't kaya niyang makipagsabayan sa mga matatangkad na guards ng kalaban. Si Dwight ay isang magandang match sa anumang lineup ng Gilas. Sa forward position naman, may ilang bagong mukha at mga nagbabalik na players. Nariyan pa rin si Calvin Oftana, ang shooter na patuloy na nag-i-improve. Hindi na bago sa kanya ang malaking pressure at madalas siyang nagpapakita ng kakayahan sa international stage. Isang elite shooter at malaki ang potensyal niya para sa team, kaya tiyak na mag-i-improve pa siya sa darating na tournament. Si Carl Tamayo ay isa pang forward na makikita sa lineup. Si Carl na manggagaling mula sa KBL, na isang consistent na player na nagpapakita ng gilas sa bawat laro. Malaki ang inimprove ng kanyang laro sa mga nakaraang buwan, kaya't si Carl ay isa sa mga inaasahan ng mga fans. Ang kanyang versatility at shooting ability ay magsisilbing malaking tulong sa Gilas sa darating na window. Hindi pwedeng mawala sa team si Justin Brownlee, ang import ng Gilas, na laging go-to guy ng team. Siya ay isang all-around player at tiyak na magdadala ng experience at leadership sa team. Kung may kailangang gumawa ng crucial plays, si Justin ay andyan palagi. Ang kanyang outside shooting, slashing ability, at basketball IQ ay magiging malaking tulong sa team. Si Jamie Malonzo ay magbabalik na sa Gilas lineup matapos ang injury. Isang athletic forward na kayang magbigay ng extra energy sa team. Ang kanyang high leaping ability at passion for the game ay magdadala ng excitement sa mga fans at magiging malaking asset sa depensa at opensa ng Gilas. Matagal na hindi nakita si Jamie, kaya't maraming naghihintay na makita siyang maglaro para sa bansa. Ang veteran player na si Troy Rosario ay isa ring babalik sa team. Si Troy ay may high basketball IQ at solid na shooting range mula sa outside. Kilala siya sa kanyang athleticism at leadership, kaya't malaking tulong siya sa team lalo na sa mga critical moments. Ang kanyang pagiging consistent sa mga laro ay magbibigay ng stability sa forward position ng Gilas. Pagdating naman sa mga big man, si Japeth Aguilar ay nariyan pa rin handang magbigay ng experience at presence sa ilalim ng basket. Bagamat madalas na binabatikos dahil sa kanyang edad at minsang kakulangan sa contribution, hindi maikakaila na si Japeth ay may malaking papel pa rin sa Gilas. Ang kanyang shot blocking, rebounding, at energy sa court ay isang malaking asset para sa team.
Siyempre, nariyan din si Junmar Fajardo, isang dominanting center na patuloy na nagpapa-impress sa bawat laro. Si Junmar ay may kahangahangang presence sa ilalim at kaya niyang mangbuli sa paint laban sa mga kalabang centers. Ang kanyang solid na depensa at opensa ay magbibigay ng malaking advantage sa gilas. Kung may kailangan sa ilalim, si Junmar ang sagot. Samantala, isa pang player na babalik mula sa injury ay si AJ Edu, ang athletic at versatile bigman ng Gilas. Ang kanyang agility at energy sa court ay isang malaking asset, lalo na sa defense. Maaaring hindi pa siya kasing experience ng iba, pero ang kanyang defensive prowess at athleticism ay magiging key para sa Gilas sa darating na window. Malaki ang potensyal ni AJ Edu para maging isang importanteng bahagi ng team. Sa kabuuan, ang 12-man lineup ng Gilas Pilipinas para sa Pebrero window ay isang magandang kombinasyon ng experience at youth. May mga pag-asa sa mga bagong players at may mga established na key players na patuloy na magiging backbone ng team. Kung walang mangyayaring injuries sa mga players, may malaking pagkakataon ang Gilas na magtagumpay sa kanilang mga laban. Ang team ay kumpleto sa offense at defense at malaki pa rin ang kanilang height advantage. Magandang kombinasyon ito para makipaglaban sa mga malalakas na kalaban sa international stage. Ngunit sa huli, ang tanong na lang ay kung sapat ba ang lineup na ito upang magdalawa sa 0 ang Gilas sa kanilang FIBA window. Ano ang opinyon nyo?